Yan. Kulang pa yan sa Lord. Amen? Woo! Kaya yung mga kapatid, gusto ko lang share to. Kahapon, nag-devotion ko ako. Then sabi din sa devotion ko, sabi ko, Lord, di ba Savior kita? Pero gusto ko pumunta sa inyo. Sabi ko sa kanya yun. Kahit nahihirapan ako. Then pinag-pray ko, Lord, ano ba yung magiging kalakasan kong verse? Then binigay niya sa akin yung verse na Awit 28 verse 2. Sabi ko, yung pagtaas daw natin ang ating mga kamay sa Lord, ayun daw yung sign na humihingi tayo ng tulong. Then nung pagkatas ko ng chapter na yun, nabasa ko na, Lord, salamat kasi every time na humihingi ako ng tulong, tinutulong mo. Naniniwala ba kayo na sabi dito sa kanta, my Savior? Diba sabi dyan, tagapagligtas mo si Lord all the time. Amen? Amen! Kaya sa pagkanta lang ito, just claim na si Lord talaga ang Savior ng buhay mo. Amen! Hallelujah! Forever, I will never be the same.
this is my desire to honor you. Di ba karapat dapat talaga i-honor ang Panginoon sa lahat ng great things na ginawa niya. Sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay natin lahat. Sabi pa dyan, Lord, with all my heart, I worship you. Even though na tayong mga Kristiyano, lagi tayong dumadaan sa trials, minsan may mga taong nagdadaw sa atin, but still, we will worship our Amen. Sabi nga kagabi ni Kuya Brian, yung pinapupurihan natin, Daddy Rock, like yan natin lahat. Di ba po? Sabi pa dyan, and all that is within me, I give you praise. Kung anong meron ka, kung ano ang nasa mga palad mo, kung ano ang mga nakikita mo, papurihan mo ka. And now, church, are you ready to honor our Lord God? Amen. And worship our Lord God.
kahit si Papa dati mo ba? Yes! Comment. This time mga kapatid, I would like to na magsalita sa inyo na very special, isang very important na salita ko ngayon na babanggitin ko sa inyo mga kapatid. Na the Lord told me this last few months, no, according to my devotion, and according doon sa nag-confirm sa seminar na inatin ko. Okay? Maraming ginagawang mabuti ang Panginoon sa church na ito. Amen. Okay? Maraming ginagawa ang Diyos at hindi lang sa church na ito. When we say church, mga kapatid, sa buhay ng mga nag-church dito. Amen. Are you agree? Diba? Pag sinabing church, hindi itong building, hindi ito yung may ginagawa dito sa maganda niya sa bakal na yan, dito sa ako na to, sa bulaklak. Hindi mga kapatid. May ginagawang magandang bagay sa buhay ng taong uma-attend dito sa church na ito. Amen. Okay? Now, maraming ginagawa ang Panginoon, and I believe, hindi lang yun, maraming mga miracles na ginagawa ang Panginoon. Mayroong mga himala, may mga gumagaling, mayroong mga napapalapit sa Diyos. Ayun, naniniwala kayo doon. At kasama pa doon mga kapatid, even the financial blessing ay itinadaloy ng Panginoon sa church na to. Hello? Diba? Itinadaloy ng Panginoon yung financial blessing. Now, naniniwala ako sa mga bagay na yan na ginagawa ng Panginoon, and especially mga kapatid, sa situation natin na ito, nakita ko ang kamay ng Panginoon ay patuloy tayong hinuhubog at pinadala sa mas mataas at pataas ng pataas na antas. Amen. Yun nga lang mga kapatid, naniniwala ko ang mata ng away, napakainit. Do you believe? Amen. And this is the right time mga kapatid, no, na tayo ay lalong dapat na maging matatag at matibay sa Panginoon. Hello? Hello? Higit sa lahat ng panahon, mga kapatid, ito yung lalo na tayo ay dapat maging matibay. Ito na yung sinasabi, mga kapatid. Ilan sa inyo nakaalala ko sa sinabi ko, yung topic ko sa inyo before, Moses is dead. And then, ang kabiling na ng Panginoon sa kanya, tatlong beses na inulit yun. Ano yun? Ano yun, mga kapatid? Be strong and take courage. Be strong and take courage. Ang tagal mo loob mo. Hello? Hello? Alam nyo, ako nagtasa akin si Hamon Nakata. Sabi niya sa akin, lagi siya nagtitext sa akin. Sabi niya, Pastor, alam mo, meron akong pinagdadaan ng problema ngayon ng Piliwan. Pero lagi kong inaalala, Pastor, yung sinabi ko, be strong and take courage. Hello? Totoo ang sinasabi ng Panginoon mga kapatid. And it is for our own good. Hello? It is for our own good. Na kung tayo mismo ay magiging matatag mga kapatid, hindi ito makakaputi ito sa katabi natin. Makakaputi ito unang-una sa atin. Amen? So we need to be strong. We need to be of good courage. Sa dami mga kapatid, now, pwera pa yung mga ginagawa,
mga kapatid, ang nangyayari sa ating mga bahay-bahay. Ilan sa atin dito sa mga tahanan natin, may pinagtanong din tayo, pagkasan naman. Diba? Meron. Ilan naman sa atin dito, sa trabaho natin, may pinagdadaanan din tayo. Sige, pakita sa kamay. Meron ba? Meron din. Diba? And masasabi natin, kung lahat tayo maraming pinagdadaanan, then this is the right time to be strong. Hello? Ito na yung tamang panahon, mga kapatid, na tayo ay magpakatatag. Yung dibdib natin, yung kalooban natin, anong ibig sabihin ng magpakatatag? Hindi ko sinasabi, mga kapatid, magpakakabal. Ang sinasabi ko, magpakatatag. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag. Iba po yung nagpapakakabal, iba po yung nagpapakatatag. Hello? Iba po yung nagmamanhid-manhidan, iba yung nagpapakatatag sa Panginoon. Hello? Diba? Ang nagpapakatatag, mga kapatid, lalong kumakapit sa salita ng Diyos at naniniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hello? Nagpapakatatag. Okay? Now, mga kapatid, ang pinag-usapan natin ngayon is the present reality ng bawat isa po sa atin. Bawat isa may pinagdadaanan, and I believe ito yung gusto ng Panginoon na malaman natin ngayon. Kailangan, I need to be strong. Kasi pag hindi ako magiging strong, kapatid, alam mo ba, you are very special to God. We are all special to God. Amen? We are all special to God. Now, isang bagay na sinasabi, mga kapatid, sinasabi ko, nung ako po ay nag-devotion, paulit-ulit po yun. I was surprised. Siguro 2 weeks ago, or parang 1 month ago, yung verse na, yung John chapter 12, and verse 24. Ang nakalagay doon, unless the seed of grain, pwede ba kailagay mo dyan, kapatid? Liban na ang buto ng, ano ba yung grain of wheat? Ano ba yung wheat? Ano ba yung wheat sa Tagalog? Trigo. Liban na ang buto ng trigo, dito, tingnan nyo, I assure you. Pag sinabi ng Panginoon, I assure you, sinisigurado ko yun. Hello? Andyan kayo? Sinisigurado. Pag sinabing sinisigurado, totoo, hindi pwede hindi mangyayari. Sigurado yan. Sabi niya, I assure you, unless a grain of wheat falls into the ground, unless, hanggang hindi yan nalalaglag sa lupa. Kanina pinag-usapan namin dito sa devotion, mga kapatid. No? Pag sinabi natin lupa, ang lupa, in a physical sense, yan ay malusog, mabuti. Amen? Diba? Mabuti yan eh. Pero mga kapatid, sa terminology ng application, when we say lupa, ito'y tumutukoy sa estado ng tao na kapag ikaw ay binaba sa lupa, ibig sabihin, binaba, nilugmo, o kaya naman ibinagsak, o kaya naman na-down ka. Parang hindi niyo po ako naiintindihan sa salitang na-down. Baka hindi pa ako pinag-down. Na-down na po ba tayo? Amen, di ba? Now, ito yung sinasabi. Unless the grain of wheat falls into the ground, ang sabi dyan, ay grabe. Una, malaglag sa lupa. Maraming tao ngayon, mga kapatid, hindi na nakasayad ang paa sa lupa. Di ba? May kasabihan ganyan? Di ba, no? Hindi na marunong sumayad ang paa sa lupa. Tingnan mo yung paan patabi mo kung sumasayad. Nakaangat pa sa taas. Nakaangat lang. Hanggang tuhod. Hindi, nangangawit kaya gano'n. Di ba? Ang sabi niya, mga kapatid, unless, tingnan nyo dito mind you, mga kapatid, ang hirap. Ang hirap ng prosesong ito. Mga kapatid, ito ay proseso sa buhay ng isang tao na pagdadaanan at pagdadaanan niya. Hello? Walang exempted. Kahit ako, kahit yung katabi mo, at kahit ikaw mismo, kasama sa proseso na ito ng Panginoon. Hello? Amen. And this is what we call the dying process. The mortifying process. Now, tingnan natin sandali. Una, falls into the ground. Number 2, and die. Wow. Hindi ka lang pala ilulugmok sa lupa. Hindi ka lang pala imumutmot sa lupa. Papatayin mo. Ilan sa atin dito gusto yung mamatay na? Amen? Nakikita natin sapagkat ito yung sinasabi ng Lord eh. Pero pag ang usapan natin physical, sabihin mo sa katabi mo mamatay ka, masatampan ka.
Pero once na naiintindihan natin yung sinasabi ng Panginoon, lalong nagkakaroon ng tamis sa puso natin, pero may takot tayong nararamdaman. Hello? Bakit may takot tayong nararamdaman? Listen. Bakit nakakatakot ang dying moment? Pag inilibing ka na, hindi mo alam kung anong natoon. Mag-ilibing. Naranasan niyo na pag-ilibing? Di ba? Nakakatakot doon, madilim yun. Hindi mo alam, pag tumagas ka na, may utot na, lumalabas, pumapasok ka sa kuko mo, no? Pumapasok ka sa ilong mo, lumalabas sa mata. Nakakatakot doon, mga kapatid. Pero ang sabi ng Bible, malinaw na malinaw, I assure you. Hello? I assure you, sinisigurado ko sa inyo. Sinisigurado ng Panginoon sa atin. Sinisigurado ng Panginoon. Kaya ang sinasabi ko mga kapatid, magpakatatag. Hello? Huwag matinag. And then sabi dyan, ground and dies. Ito malupit and dies. That's the motivating. Hanggat hindi namamatay yung mga ugali natin, alam niyo yung mga mayayabang, hindi namamatay yung mga ugali natin na, alam niyo, masyadong yung critic mind, yung masyadong yung negative mind. Hanggat hindi namamatay yung sa atin, mga kapatid, grabe. Hindi mabubuhay at lalabas yung mga words of blessing sa bibig natin. Hello? Bilangin po natin yung mga words na lumalabas sa bibig natin, yung positive and negative. Yung mga words of encouragement and words of not, hindi nagbibigay ng encouragement. Okay? Now, tingnan nyo ito, mga kapatid, ha? And guys, it produces a large crop. Liban. Now, tingnan nyo, mga kapatid, ito resulta. Kapag daw, yung buto na yan ay nalaglag sa lupa at namatay, ang mangyayari ay magbubunga siya. Lalabas ang bagong ikaw. Lalabas ang bagong tayo, mga kapatid. Amen. Lalabas ang bagong tayo. This time, nakita natin ito, mga kapatid. We need to be strong. We need to be of good courage. Okay? Kasama ito, mga kapatid. Ilan sa atin dito, feeling mo, pinapatay ka na? Amen. Doon sa sitwasyon na pinagdadaanan mo, talagang, alam niyo yun, yung ililibig ka na, buhay ka pa, nakakakaba yun. Ilan sa inyo dito, may marami ng kaba na nararamdaman ka ngayon? Amen. Marami. Ibig sabihin, mga kapatid, baka konsulti na tayong nililibig. Isa pang klase, mga kapatid, na ibinababa tayo, alam niyo yun, mga kapatid, yung actually, once na sinabi natin binababa sa lupa, ito ay panawagan para lalo maging mapagpakumbaba. Hello? Amen. Dapat lalo tayo maging mapagpakumbaba. The more we hear, alam niyo, dito sa mundong ito, sa trabaho natin, may magseselos sa'yo. Tama, di ba? Di ba? Sa eskwelahan, may ginagawa kang mabuti. Alam niyo ba ang reklamo ngayon ng mga report ng mga kabataan natin, last encounter, merong mga nag-encounter mga na estudyante. Alam niyo, nung sinimula nilang baguhin ang kanilang buhay, ngayon, tinatawag silang sipsip, tinaabutan sila ng stroke. Eh, totoo yun, mga kapatid. Bakit? Kasi gusto nilang ayusin ang buhay, gusto nilang mamatay. Gusto nilang mabuhay tunay na sila sa harapan ng Diyos. Eh lang, ito, pag naglalakad, bro, ito stroke, para mas makarami ka. Ginaganon sila. Eh, pang bihira, marunong magbutag, pero ayaw nang magbutag. Bakit? Kasi sabi niya, gusto kong mamatay. Diba? Nakakita na kayo ng tao na kayo sa anong tawag dito? Sa tao ng Tagalog ng kape. Kabakong. Nakaiga na kayo. Kabakong, habang pinapakong ito, habang nagwawala, gumagano. Ang pumapalag eh. Diba? Pero pag nagtagumpay na naiibig nyo, antay nyo, mamatay. Pero mabubuhay. Parang buto, mga kapatid. Once na naibaon niya sa lupa, mag-antay ka ng ilang panahon, magugulat ka, yumayapo na yan. Ang sarap ng moment, mga kapatid ngayon. Amen? Kaya hindi mangyayari, mga kapatid, hindi tayo mama. Sabi ko nga kanina sa devotion ko, alam niyo, sa Facebook ko, pinula ko lang eh. Nakalagay doon, kill me please. Kill me please. Ano yung ako, kasi dalawang isip ko, baka ako nang lalakad ako yung tumusok sa akin ng ice pick. Sabi mo, kill ka. Kaya lang, hindi nang ibig ko sabihin, kasi ibig sabihin, I need to die. I need to be humble. I need to surrender everything to the Lord. Amen? Yun yung sinasabi natin. Okay? Now, buksan natin ang Bible natin in the books of Psalms. Kapatid, paki-flash mo na.
sa panahon mga kapatid ng pag-angat ng gawain ng Panginoon, sa pagdating ng panahon mga kapatid na may ginagawa na ang Panginoon. Now, listen. Merong apat na bagay na dapat i-consider tayo. Number one, yung tinatawag natin spiritual renewal. Hello? Amen. When we say spiritual renewal, okay, when we say spiritual renewal, yung ating paglilingkod, katapatan noon, mga kapatid, grabe, bukas, huwag mo nang gamitin yan. Mag-renew ka na, ibahin mo na. Hello? We need to spiritually renew ourselves. Dati kung matapat ka, medyo pitawan mo na muna yan. Sabi mo, Panginoon, magre-renew ako ng bago para sa bagong gagawin mo. Hello? Amen. Amen? May mga problema darating, may mga pagsubok, pero pag hindi natin in-renew ang ating spiritual life, mga kapatid, grabe, madadaig tayo. Anong ibig sabihin ng i-renew? Mga kapatid, kung ikaw hindi ka na nag-devotion, grabe, i-renew mo na, mag-devotion ka na ulit. Hello? Diba? Kung wala ka ng moment na pag-pray kay God, hindi mo na ma-enjoy yung prayer kay Lord, grabe, mag-renew ka na ngayon. Dahil hindi mo alam ang kasunod. Ang sabi ng Bible, hindi mo alam ang bukas. Hindi natin pwede ipagmalaki ang bukas. Hello? And we need to renew it now. Number one, spiritual renewal. Number two, alam niyo mga kapatid, ako po, nakatch ko po yung spiritual renewal na yan in this last conference. Kaya nag-decision ako mga kapatid, that this coming August, mga kapatid, ako po ay mawawala po na dito sa harap. Bakit? Because I need to die. Kung hindi nyo kainayaan mamatay mga kapatid, trahedya ang mangyayari. I need to die. Okay? This coming Monday, I will go to Prayer Mountain, and I will stay there for 3 days. And pray for me that the Lord will deal many things to me because I need to die. Nakita ko mga kapatid, hindi yung sarili ko. I am not afraid to die. But I love the church. Na kung hindi ako mamamatay, kung hindi ako magiging ready sa matinding gagawin ng pagkilos ng Panginoon ng malalaki mga kapatid, hindi ko kakayanin yun. Hello? Hello? Amen? And please pray for me. Andito po ako every Sunday. But I will not stand here. But I believe mga kapatid, this dying process is very important. It is my own decision. It is not somebody's decision. Hello? It is not somebody's decision. Being a leader, I need to stand up. Being a leader, I need to decide. Hello? Not for myself, but for the church. Hello? I thank God may mga nag-a-advise sa atin, may mga nagpapayo sa atin. But I need to stand. Hello? I need to stand and I need to die. Okay? I need to die. Mga kapatid, if you need breakthrough in your life, sabi mo sa Panginoon, Lord, ihanda mo ang puso. Amen? Mga kapatid, alam niyo ba? Once na may mangyayari napakaganda, may mga malalaking event na gagawin, mga kapatid, tingnan mo once na mayroong magagandang mangyayari, anong ginagawa ng tao? Busy. Amen? Then, tamo na dapat maging busy tayo kay Lord. Amen. Kung talagang handa ka na sa malaking blessing na darating sa buhay ko, kung talagang, mga kapatid ako, ang totoo mga kapatid, bine-bless ako ng Panginoon ngayon. Kaya I am responsible na mga kapatid na i-ready ko ang sarili ko. Hello? Amen. Para hindi masayang yung mga blessing na binibigay ng Lord. Hello? Huwag natin sasayangin mga kapatid. We need to stand up. We need to decide. Okay? Now, pangalawa, paano yung pag hindi na tayo marunong mag-decide? Then, meron kang cell group na aalalay sa iyo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong pababayaan ang cell group mo. Amen? Dahil yan ginagamit ng Panginoon ng kalakasan. Now, listen, please, don't be offended sa sasabihin ko. Okay, mo offend. Okay, kasi illustration lang naman ito. Alam niyo ba, sa Bible, anyway, sa Bible naman na no? Sa Bible, mga kapatid, ang Panginoong Jesus,
inahalin tulad niya ang mga anak niya sa tupa. Sabi sa katabi mo, tupa daw. Tupa daw. Sheep, tupa. Yung kwan mabuti. Now, ang tupa, mga kapatid, ay merong napakagandang katangian. Napakabait niya. Marunong yung matakot sa Diyos. Hello? Amen? Ang tupa, kahit tampalin mo yan, hindi kikibuyan. Meekness yan. Yan ay larawan ng ating Panginoon. Pero this time, ang Panginoon mismo, sabi niya, inahilan tulad niya ang tupa sa tao. Alam niyo, merong nag-research sa isang pastor. Ang tupa daw, sa lahat ng hayop, sa lahat ng kahayupan, ito ang pinakatanga. Yan. Bakit? Tatlong bagay, mga kapatid. Tatlong bagay. Number one, ang tupa, kapag po yan ay umiinom ng tubig, nakakita ng tubig at nauhaw, iinom yan. Iinom lang din ako sandali. Nakatawa ako. Kanina ba Ano? Tupa? Tupa no? Tingnan nyo ang tupa, pag uminom po ng tubig yan, hanggang may nakikita tubig, hindi hihinto. Ang tupa, mga kapatid, kahit mabungsol na, kahit sumambulat na yung kanyang tiyan, sa dami ng tubig na hindi hihinto yan. Nakangiti pa. Sumasambulat na, labas na yung mga bituka. Ganun pa lang ganon. Kasi hindi niya naiintindihan yung salitang puso. Bakit? Ano ibig sabihin? Kasi, tama. Hello? Amen? Diba? Yan ang tupa. Pangalawa, ang tupa, mga kapatid, pag yan, basta naglalakad yan, basta may kalsada, lalakad yan. Kahit ang dulo bangin, lalakadin niya doon. So, hindi niya alam, kung mamamatay na siya, bangin niya, hindi niya alam yung bangin niyo kasi, Tanga. Diba? Kaya yung pangatlong katangian nun, yung tupa, ang pinakaayaw na ayaw ng tupa, yung makakakita siya ng pula. Kapag nakakita ng, ayaw niya ganyan. Ako may tupang dumadating, no? Ang pinakaayaw ng tupa, mga kapatid, kulay pula. Kapag ang tupa nagkasukat, yung balahibo niya nalagyan ng dugo, ang gagawin niya, gaganunin niya ang gaganunin niyo. Hanggang sa naubos na yung balahibo niya, gaganunin, tapos pag nakakakita pa siya ng pula, may sugat na eh. Makakita niya, dugo, gaganunin na naman niya. Alam niyo, gumagano'n gawin ng mga bitukan niya, hindi titigil niya kasi may pula eh. Bakit? Kasi? Tanga. Yun nga eh. Nakalangat. At nakapagtatak, mga kapatid, bakit inelektulat ng Panginoon ang mga Kristiyano sa tupa? Tingnan natin kung bakit. Kaya nga sinabi ng Panginoon, nalungkot siya. Nung nakita niya napakaraming tao, ito'y parang ang tingin niya yung mga tupa. Pero, walang nag-aalaga sa leader. Sa Panginoon, napaka-importante ang safety. Because in the sense, doon natin nakumonitor na aalagaan ang mga Kristiyano. Bakit mga kapatid? Totoo mga kapatid. Di ba? Totoo yun. Di ba? Lahat tayo nagkakamali. Hello? Bakit? Kasi? Tanga. Diba? Totoo yun. Kaya kailangan natin ng cell leader. Huwag tayo magpapabaya sa isa't isa. Magpalakasan tayo. Pero, once na pinabayaan nyo si pastor, babagsak si pastor. Once na pinabayaan nyo yung katabi nyo, babagsak yan. Astig! Amen? Sabi ko sa katabi mo, huwag kang mag-iisa. At huwag mong pawawalan yung katabi mo. Pag nakawala yan, sabi ko, lalabas yung pagkatabi niya. Hindi ko na ako lalabas. Diba? Okay kanyo halimbawa, alam na nga na ang sigarilyo, makakasalo-salo, sulasok, no? Talagang merong liko dito doon na napakita nyo, bata may pinakita kami yung video na yon, pambihira, talagang hindi mo kayang huli yan, kahit walang doktor na makapagtatanggal doon, pero ginagawa ka. Diba? Bita ng laman. Alam namang mali yung ginagawa pa. Diba? Hello? Bakit? Kasi takang na ako. Hello? Mga kapatid, patawarin ko, hindi bago ako church. Nagkaas na lang yung pastor. I need to die.
dying moment, the Lord will raise up the new Chico family. And this time we need to stand up, we need to hold on together. Mga kapatid, pag hindi po tayo nagbantayan sa isa't isa, may mawawala rito. Kukunin ng awa. Amen? Hello? Magbantayan po. Kung meron isang bagay na ikukunin tayo mga kapatid, I need a self. I need somebody who will take care and pray for me. No. This is not a strategy. This is the life of the church. Sabi ng Panginoon, nalulungkot siya, ang dami-daming tao, walang nagse-cell group. Hello? Ha? Look at this verse. Wow. Nandito. Oh, nawala pa. Nawala pa. Ayan. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Sabi ni David, sabi niya, Panginoon, for you created me. My inmost being, you knit me together. Sa loob ng tiyan, hinubog mo ako. Sabi niya, in my mother's womb, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was moving together in the depths of the earth. Next, kapatid. Sabi diyan, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in the book before the one came to be. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is your sound there. Meron bang kasunod dyan mga how, ano? Wala na po. Alam nyo, ang sabi ng Bible, we are created in the image of God. Amen. You are very special to God. Hello? Amen. Alam niyo mga kapatid, yung pinaggagawa po natin dito sa church, Pexon, encounter, post-encounter, SOL1, SOL2, mga kapatid, hindi po magiging effective yan kahit kailan. Listen, hindi magiging effective yung Pexon po natin without the appreciation of the real value of a person. Amen? Without the appreciation of the value of a person, hindi magiging tagumpay ang training natin dito sa church. Ano ito mga kapatid? Okay. Now, listen. Every people, lahat ng tao, magpuputi, mahirap, mayaman, kahit sino pa yan, mga kapatid. Pusakal, kriminal, mangkukulam, manghuhula, bumubuhay, pumapatay. Mga kapatid, basta yung tao, napaka-precious, napaka-valuable niyan sa Diyos. Kahit anong itsura niyan, napaka-importante, napakahalaga ng tao na yan. Amen. Yang halaga ng tao, mga kapatid, wala yan sa kung sino siya. Ang halaga ng tao, wala yan sa kung ano ang suot niya. Ang halaga ng tao, wala sa kung ano yung lumalabas sa bibig niya. Ang halaga ng tao, basta sinabi ng Diyos, mahalaga yan. And God created man that way. Importante, napakahalaga, napaka-valuable. Higit pa kaysa ginto ang halaga ng tao. Amen. Higit pa sa malaking bahay, higit pa sa isang malaking syudad ang halaga ng tao. At hindi yung magbabago. Amen. Now, tingnan niyo po ito. Kung nilukot ko, magbabago ba halaga nito? Ilagay ko siya sa lupa, magbabago ba halaga niya? Hindi, tapakan mo siya, magbabago ba halaga niya? Ganyan ka panghugas ka. Amen. Wala kang magagawa. Wala tayong magagawa para matanggal ang halaga natin sa harapan ng Lord. Yun lang mga kapatid, napapaiyak natin ng Lord. Because every time we pray, that every time na hindi tayo magtulong-tulungan at may napahamak mga kapatid, umiyak ang Diyos. Why? Because souls, tao, is very important to God. Amen. Amen? Now, Pepsol can never become effective without the appreciation of the real value of the human being. Bakit mo siya pinapadaan sa self? Bakit mo siya pinapadaan sa encounter? Bakit mo siya pinapadaan sa SOL1? Hindi dahil para matamo niya. Hindi yan academic process. Pepsol is not an academic. Hello? Amen. Ang Pepsol na pinagdadaanan natin
Bakit natin pinapadala ng tao? Kasi naniniwala tayo napaka-valuable niya. Amen? At kapag tayo pinupulit ng mga cell leader natin, alam niyo, pero ito ang tanong mga kapatid. This time, kapag nakita natin ang tunay na value ng isang tao, dadalhin natin, hindi tayo papayag hanggang hindi lumalabas yung best sa buhay ng tao yun. Hanggang hindi lumalabas yung pinakamaganda sa buhay ng tao yun, hindi tayo titigil. Amen? Amen. Kahit masugatan tayo, kahit umiyak tayo, hindi tayo titigil. Basta sa ikabubuti niya, gagawin natin yun. Amen. Why? Sapagkat nakikita natin ang tunay na value ng isang tao. Mga kapatid, without the appreciation of the value of a person, pag hindi natin alam o nakikita ang halaga ng isang tao, mabilis natin siya tadyakan. Amen? Mabilis tayo mag-disqualify. Mabilis tayo mag-reject. Why? Because hindi natin nakikita ang tunay na value ng isang tao. Amen? Amen. At ang nakalulungkot, mga kapatid, minsan hindi natin mabubuo yung 12 natin. Kasi nakatingin tayo sa person, hindi doon sa value ng tao. Amen? Andiyan pa kayo? Amen. This time, mga kapatid, we need to be strong. We need to be strong. Kailangan natin magpakatatag. Tomorrow, ako po ay pupunta sa Prayer Mountain. And for 3 days, I will spend time with my Father. I will spend time with my Father. And when I come back, hallelujah, I will serve my Lord. We will serve our Lord. This is my challenge to you, mga kapatid. May mga bagay ba na dapat umalis sa iyo? Spiritual renewal. Relationship renewal, mga kapatid. Marami kang nakaaway. Baka you need to renew your relationship with other people. It's time, mga kapatid. Spiritual renewal, personal renewal, relationship renewal. Ako, mga kapatid, personal renewal, I need to renew myself again. I will go to the prayer mountain. And then lastly, structural renewal. When we say structural renewal, nawala ka sa structure ng cell, bakit di mo ibalik mo ang sarili mo sa structure ng cell? Hello? Amen. This is the right time na magkaroon tayo ng tinatawag na renewal. Mga kapatid, huwag nating sayangin anong bagay na ibibigay ng Lord sa atin. Amen. The Lord will bless us many souls. Kaya, if we are not renewed, listen, kung hindi tayo renewed, mga kapatid, alam nyo kung ano mangyayari kung hindi tayo renewed? Maraming dadating ditong tao pero matitisugin. O, wala. Hindi natin mailalabas yung tunay ng value nila. Bakit? Kasi hindi tayo nag-renew. And we need to renew ourselves. We need to renew ourselves personally. Diba? Mga estudyante, baka mamaya, nagpupunta na lang kayo sa kaya dahil sa baon ninyo. You need to renew your personal life. Baka may problema tayo sa pamilya natin, umiiwas tayo sa mga obligasyon sa pamilya natin. Kapatid, it's time for you to renew your relationship. Lagi ka na lang may kaaway. Hello? Diba? Maraming yung ibig mo, maraming nasugatan. It's time to renew. To renew. And I believe ang Panginoon na nanawagan sa atin, hindi aksidente na dinala tayo. Hindi dahil ko kaya tayo nandito. Dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito dahil may gagawin ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Dinala tayo ng Lord sa lugar na ito dahil may gagawin siya sa atin. Hindi dahil linggo. Yes, Lord. Yes, Lord. This time, mga kapatid, cell leaders, be ready. I need your help. I need your help. Cell leaders, I need your help. Amen? Amen. Narinig kayo ng Panginoon. Narinig kayo ng Panginoon.
sakit. Isang seryosong bagay. Pero kailangan natin. Pero isang sinasabi ng Panginoon, I will never, never leave you nor forsake you. Alam niyo kung bakit masarap mamatay? Kasi sa panahon ng kamatayan, kasama natin ang Diyos. And don't be afraid. God is in control. God is in control. Hallelujah. So let's sing this song. Habang tayo kapit, pray lang kayo. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Yes, Father, and all that is within me, I give you praise. For that I adore is in you. Yes, Lord, I give you. Well, let's start together. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, the Holy Spirit, continue to talk to us. Patuloy kayong mag-usap sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, we need you right now. We need your empowerment right now. Empower your people. Make us strong, oh God. Make this church strong, oh God. Lord, gawin mo kami matatag sa anong mga pagsubok, Panginoon. Gawin mo matibay sa anong mga pagsubok, Panginoon. Right now, oh God. Yes, kapatid. Kung alam mo mayroong tinitig sa iyo, Panginoon, bakit hindi ka lubog ngayon? Sabi mo, Panginoon, narito ako, binababa ko ng aking sarili. And I'm willing, Father God, na magpakatupag para sa iyo. Lord, lift up. Lift up. Lubog tayo sa Panginoon right now. Hallelujah. Church, sa mga natatak natin. Lord, narito ako.
sa iyo, Panginoon, the DNA of loving people. The DNA, Father God, of making disciples of God. Hindi kami hinto, Panginoon. Because making disciples ka na nakadinig, Lord God. And Lord, maraming pong salamat. Patuloy pong sinasamahan ng church na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, let's pray. Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang mga pamilya namin na wala dito. Panginoon, huwag po silang kalilimutan. Kaya gusto din namin nilang maranasan ang naranasan namin dito, Panginoon. May mga kamag-anak na may mga kapatid namin, Panginoon. May mga asawa, Panginoon. Huwag mo rin po sila, Panginoon, kalilimutan, Panginoon. Ayos namin sila nakakasama sa iyong gawain, Lord. Yung aming mga kasama, Panginoon Diyos. Piling namin po yung mga pamilya namin. At Lord, yung mga tao na alam namin pag nananangailangan, naniniwala po tayo, Panginoon. Maalala kasi ang kaya ng iglesia ng Panginoon. Hallelujah. 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 This time, pwede ko bang tawagin sa harapan? Si nanay ko, dito sa gitna. Kuya Leon, sa mga ko sila. Ate Gina po, representative ng Leon. Si Ate Nika. Si Ate Lex. Si Kuya Kim. Si Kuya Tulay. Kuya Ryan. Si Kuya Harry. Mga kapatid. Ito po mga ito, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon. Gusto ko sabihin ko sa inyo, mga kapatid, alam namin kung anong pinagdadaanan ninyo. But sometimes you never know kung anong pinagdadaanan namin as leaders. Pwede ba natin ipag-pray ngayon po mga lahat? Lahat, mga, and even yung mga cell leaders natin na natin dito. Pwede ba tayo pumunta dito sa harapan mga cell leaders? Gilbert. Teray. Karen. May mga pinagdadaanan nito. At and yet, they are willing to pray for you. This time, church, pwede bang igawan natin yung kamay natin sa kanila? I-stress natin yung kamay natin sa mga leaders natin. Come on, let's speak. May not speak blessing to them. Come on, open your mouth. Lord, gagamitin ko Panginoon. Patatatagin ko sila, Panginoon. Sa panahon ng kanilang pag-iyak, ikaw ang kasama nila, Panginoon. Marami na silang kinalang problema ng simbahan, Panginoon. Marami na silang problema ng alam sa simbahan, Panginoon, pero sila'y nananatiling malutan para lang yung mga kapatiran natin, Lord. Marami mga problema, may namatayan, may nagkasakit, may nagsampalan. Panginoon, pero itong mga kapatid ko na ito, sila'y nananatili, Panginoon. Alam ko, marami pa kaming aabutin, marami ka pang kaluluwang ilalagay sa piling namin, Panginoon, pero patatatagin mo ang leadership na ito, Panginoon. Patatatagin mo ang leadership na ito, Panginoon. And even the worship team, oh God, even the worship team. Yes, Lord. Dahil kami, Panginoon, ang buong leadership, binababa namin sarili sa iyong harapan. Panginoon, papag-isahin mo kami. Alam namin, Panginoon, meron magandang pangyayari. At bago pa dumating yung napakaganda na yung Panginoon, hinanda mo na ang puso namin. Bago dumating yung magtitindi mga blessing, Panginoon, hinanda mo na kami ngayon, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Give us more passion, Lord, for the souls.
Ama, ang biyaya ng Anak at ang pagsama ng Banal na Espiritu. At nagkapin natin sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lahat na po ng pinalakas ng Panginoon, pwede ba natin isang malakas na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Amen. Alam niyo mga kapatid, after po ng, sabi nga, ang Panginoon siya'y namatay, after 3 days, siya po ay nagbuhay. Amen? Mga kapatid, so this coming Monday, 3 araw po ako nga mawawala, pero parang I need to kill myself, no? Magkakaroon ako ng private moment, praying and fasting sa Lord, at sa loob ng 3 araw ako nagbuhay. Pero hindi po ako si Lord. Okay? Hindi po ako si Lord. Okay? Sabihin, I need to decide for myself para lalo magpapasaya ng natin. Amen? Dahil din mga kapatid, meron kayong kwento kung paano nyo magkakaroon ng renewal sa sarili natin. Share natin sa mga cell group natin to. Naniniwala ako na grabe, ready na tayo sa gagawin ng Panginoon. Amen? Amen. So don't be afraid, be strong and be encouraged. Okay, awitin po natin itong awitin ito. Isang tagumpay na awitin sa mga. Tayo po tayo lahat. Ito yung closing song natin. Hallelujah.